Hey, are you okay? Love, I'm not feeling good. Mag-overtime tayo ngayon at marami pa akong ipapagawa sa iyo. Oras ang hinahabol natin. This is very unexpected kaya dapat matapos siya in 2 days before the deadline. Halos 2:00 na nang makauwi si Trena sa kanila. Sakto namang nagising si Trixie upang umihi kaya naabutan niya ito. Ate, 2:00 na ng madaling araw ah. Napapansin ko ilang araw ka nang nag-overtime. Kaya pa ba ng katawan mo? Kaya pa man, Trex. Hinabol kasi namin ang deadline. Kaya paspasan ng trabaho namin. Wala namang pinipili, lahat kami overtime pati si Sir Kill. Ang iba sa office na natulog. And I'm sure pati si Sir. Ewan ko lang kung matulog pa yun. Kasi pag alis ko, abala pa siya at pinilit na tinatapos ang trabaho niya. Kumusta na siya, ate? Lately, nagiging mainit din na ang kanyang ulo. Parang natatakot na nga akong magkamali sa trabaho ko eh. Pero ayos lang. Gusto ko ding na-challenge ako sa trabaho ko. Tsaka, siguro after matapos nitong project namin, babalik na sa dating Ezekiel si Sir. Magpahinga ka na muna, ate. Bakit gising ka pa? Umihi lang ako. Sakto namang kadarating mo kaya naabutan mo ako dito. O sige, magpapahinga na muna ako ha. At medyo masakit na ang ulo ko. Matulog ka na ulit. Pumasok na si Trixie sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinadalhan ng mensahe si Ezekiel. Sa mga oras na iyon ay wala na siyang pakialam kung tugunin ng binata ang mensahe o hindi. Abala pa rin sa pag-check si Ezekiel sa mga documents. Medyo masakit na rin ang mga mata niya, kaya inilapat na niya muna ang kanyang likod sa malambot na upuan at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Sa isip niya'y sino ba ang magpapadala sa kanya ng mensahe sa ganoong oras. Sa kuryosidad ay tiningnan niya kung sino ang nag-text. It was Trixie. Bumilis ang tibok ng puso ng binata. Hindi niya alam kung sa kababa iyon o sa saya. Matagal na nga pala silang hindi nagkakausap ng dalaga. Ngumiti siya ng bahagya at binasa ang mensahe. From Trixie. Ay, gusto ko lang sabihin na may bukas pa para tapusin ang lahat na yan. Huwag mong i-pressure ang sarili mo masyado. Magpahinga ka na rin minsan para may lakas ka pang magagamit kinabukasan. Ngumiti lamang siya at ipinikit ulit ang kanyang mga mata. Nakatulog siya agad sa kanyang upuan. Hindi na niya nagawang tugunin ang mensahe ng dalaga dahil masakit na talaga ang kanyang ulo. Kinaumagahan, ganoon pa rin dahil sa papalapit na deadline ay kulang na lang hindi sila matulog ng buong araw. Sinadya din kasi ito ng daddy ni Ezekiel para malaman kung maliban sa maayos niyang pagtatakbo sa kumpanya at kung paano niya dalhin ang mga tauhan niya sa gitna ng pagmamadali at problema. Pero lahat ng iyon ay nalampasan nila. 3 araw bago ang nasabing deadline ay natapos nila agad ang project. Congratulations, son. Alam ko namang magagawa mo itong lahat. Ngayon napatunayan mo na sa akin na handa mo na hawakan ang kumpanya nang walang tulong ko. Wika nito sa kabilang linya. Thank you, Dad. Miss you both. Hopefully makabisita na ako dyan. Sana nga anak at miss ka na ng mami mo. And by the time na bumisita ka na dito, sana dala-dala mo na ang babaeng papakasalan mo. Tumawa lang ang binata sa sinabi ng kanyang daddy. Well, kung papayag siya.
Why not? Darating din tayo dyan, Dad. I have to go na at kakausapin ko muna ang mga tao sa likod ng success natin. Alright, be good. Bye, son. Bye, Dad. Kiss and hug Mom for me. Pinatay na ni Ezekiel ang tawag. Lumabas siya sa kanyang opisina at pinalakpakan ang lahat ng nagtatrabaho para sa kanilang kumpanya. Attention everyone. I know that lately, pressured kayo dahil sa pagmamadali ko na tapusin ninyo ang mga assigned tasks ninyo. Even ako ay pressure din. Pero I just wanna say na despite na naging mainit na pakikitungo ko sa inyong lahat lately, ay nanatili pa rin ang loyalty ninyo para sa family namin. And here we are. Hindi natin lahat ini-expect na matatapos natin ito ahead sa binigay na oras para sa atin. Kaya, thank you everyone for cooperating. Expected ko na talagang may malalaga sa inyo. Pero I was wrong. And I owe this success to all of you. Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa sipag at pagpupuyat ninyo. Thank you all so much. Nangiyak-ngiyak naman ang iba dahil sa sinabi ni Ezekiel. Nagpalakpakan na rin sila at pinuri ang maayos na pagdala ng binata sa kanila. At bilang pasasalamat ay nilibre ni Ezekiel ang lahat at nagpa-deliver ng pagkain. Nasa kalagitnaan ng trabaho si Trixie nang biglang pumasok si Erla sa kanyang opisina. BFF, look! Sabay pakita sa pregnancy test na nasa kanyang kamay. What's that? OMG, positive? Yes, BFF. Lately kasi nagmo-mood swings na ako at laging nahihilo kaya sinamahan na ako ni Nico na magpa-check up. Confirm, 3 weeks preggy na ako, BFF. At hindi pa talaga ako nakuntinto. Bumili pa ako ng PT at positive nga. Masayang salaysay ng kaibigan. Naiiyak ako, Bes. I'm so happy for you and Nico. Magkaka-baby na kayo. Ano ka ba? Huwag kang ngang umiiyak dyan. At kagabi pa ako umiiyak, no? Dahil sa tuwa. Masayang masaya rin si Nico kasi finally may nabuo rin. Bes, gusto mo muna bang magpahinga muna? Hindi, no? Magtatrabaho pa rin ako for you, BFF. Saka na ako magpapahinga kapag malapit na. Nakangiting wika nito. Niyakap ni Trixie ang kaibigan. Masaya ito dahil unti-unti nang natutupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Ay, nakakainggit ka talaga, Bes. Nakakainis. Huwag kang mainggit, no? Darating din yan sa iyo. Kumusta na pala ang puso mo, BFF? Ito, masaya pero may kulang. Kumusta naman kayo ni Ezekiel? Matagal na kaming hindi nag-uusap, Bes. Last usap namin galit siya. Akala niya kasi boyfriend ko si Joey. Si Joey, yung pinsan mo? Oo, hindi ko na rin nagawang magpaliwanag sa kanya dahil ayaw bumuka ng bibig ko sa mga oras na yun. Baka nga inakala na niyang may iba ka na. Kasi after your birthday, naging mainit na rin kayo noon eh. Hindi mo na rin siya binigyan ng pagkakataon para ma-explain ang side niya. Huwag na nga natin siyang pag-usapan, Bes. Ang mabuti pa, mag-focus tayo dyan sa pagbubuntis mo. Masayang masaya talaga ako. 5:00 na at nagsiuwian na ang lahat maliban kay Trixie at Erla. Niligpit na muna ni Trixie ang kanyang mga gamit at saka lumabas. Bes, hindi ka pa uuwi? Wala pa ba si Nico sa labas? Ayun na nga, BFF eh. Pwede bang makisakay muna sa iyo? At hindi daw siya makakarating kasi nasira ang kotse niya. Ganun ba? Sabihin mo lang sa kanya na huwag nang pumunta at hihahatid na kita. Thank you, BFF. Sige, message ko siya. Lumabas na sila pareho sa opisina at umalis.
Nagkukwentuhan lang sila habang nagmamaniho si Trixie. Hindi na namalayan ni Trixie na may tumawid na aso sa kalsada. Iniliko niya ang sasakyan at sa di inaasahang pangyayari nabangga sila sa may puno. Nawalan agad ng malay ang dalawa. Masaya si Ezekiel na pinagmamasdan ang mga kasamahan niya na masaya at nakapag-relax na. Abala sa pagliligpit ng kanilang gamit ang lahat at sa wakas ay makakauwi na. Trina, come to my office at may ipapatransfer lang ako sa iyong file saglit. Masakit na talaga kasi ang mata ko eh. Walang problema, sir. Inayos na ni Trina ang pag-transfer. Nakaupo naman si Ezekiel at ipinikit ang mga mata. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Trina. Sir, pwede ko po muna bang sagutin? Go on. Thank you, sir. Hello, Trix? Bakit? Ano pong nangyari sa kanya? Saan pong hospital? Sige po, salamat. Umigting naman ang tenga ng binata sa narinig. Who's that? Sir, pwede ba? Bukas ko na ito tapusin. Si Trixie po kasi nasa hospital. Na aksidente. What? Okay, sige, go. Pinayagan niya si Trina na umalis. Hinintay niya munang mag 100% ang file. Kinakabahan siya at nag-alala sa dalaga. Pupuntahan niya ba ang dalaga o hahayaan na lang na ang pamilya nito ang mag-alaga sa kanya? Pumikit siya ng mariin at iniisip kung ano ang magiging desisyon. Sana sa pagkakataong iyon ay tama ang pasya niya. Naglalakad lang ng paikot-ikot si Ezekiel sa mga oras na iyon. Maya-maya pa ay kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Trina. Nakailang tawag pa siya bago nito sagutin. Hello, Sir Kill? Trina, nasaang hospital kayo? Sinabi naman ni Trina kung saang hospital naroroon si Trixie. Kaagad siyang umalis at nagmamaniho. Sa sobrang pagmamadali niya ay halos wala pang ilang minuto ay narating na niya ang hospital. Nakita niya naman agad si Trina at ang mama nila. Maya-maya pa ay nakita na nila si Trixie at Erla na papalabas ng ambulansya. Sinakay silang dalawa sa wheelchair dahil hindi naman sila masyadong napuruhan. Unang lumabas si Erla at sumunod si Trixie. Unang nakita ng dalaga ang ina at ang ate Trina niya. Umiiyak lang siya. Napansin naman ng binata ang pagtingin ni Trixie sa kanya na para bang batang ayaw maiwan ng magulang. Papalayo na ito, ngunit nililingon pa rin siya ng dalaga. Hindi na nakatiis si Ezekiel at hinabol ito. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga. I'm just here, okay? Hindi kita iiwan. Wika ng binata. Binitawan na ni Ezekiel ang kamay ng dalaga dahil lilinisin na ng doktor ang sugat sa kanyang noo. Iche-check pa din nila kung wala bang internal damage ang dalawang pasyente. Ihinilamos ng binata ang mga kamay sa kanyang mukha. Umupo naman siya at tinabihan si Trina at ang ina nito. Ano daw ba kasi ang nangyari, Trina? Hindi ko pa din alam, sir eh. Basta ang alam ko lang pauwi sila at si Trixie ang nagmamaniho. Mabuti naman at hindi sila masyadong napuruhan. Buntis pa naman si Erla. Matulog na muna kayo at ako na muna ang maghihintay sa paglabas ng doktor. Wika ng ina nito. Ma, kayo ang matulog at baka mapano pa kayo. Iuwi mo na lang muna si tita. Ako na lang bahalang magbantay muna kay Trixie. Tatawagan ko na lang kayo once pwede na siyang puntahan sa room niya. Ayos ka lang ba dito, sir? Oo naman. Sige na't baka mapano pa si tita. Mahamog na sa labas at anong oras na din. Salamat, sir.
Babalik din po ako agad. Tumango na lamang ang binata. Pagod siya at parang anytime ay pipikit na ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor. Doc, how's the patient? Okay naman siya, wala namang internal damages. Tinahi lang namin ang sugat sa noo niya. Pwede mo na siyang puntahan sa room niya. How about ang kasama niya, Doc? I heard buntis daw po yun. Tinawagan na namin ang fiancé niya and he's on his way na. Pero huwag kang mag-alala dahil safe naman siya at ang baby. Kunting galos lang din ang natamo niya. Thanks, Doc. Kinatok ni Ezekiel ang pinto sa kwarto ni Trixie. Hinipit niya ang doorknob at do'y nakita ang dalaga na natutulog. Umupo siya malapit sa kama ng dalaga. Hindi lang siguro alam ni Trixie kung gaano siya na-miss ng binata. Hinalikan niya ito sa noo at hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya sa pagbabantay. Nagising si Trixie dahil sa kirot ng kanyang sugat sa noo. Nawawala na kasi ang epekto ng anesthesia. Napansin niya naman agad si Ezekiel na mahimbing na natutulog habang nakaupo at magkahawak pa ang kanilang kamay. Naiiyak siya habang pinagmamasdan ang itsura ng binata. Halatang pagod ito't hindi pa nakakatulog ng maayos. Nagising naman si Ezekiel dahil sa mga hikbi ng dalaga. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at nakitang umiiyak ito. Hey, you're crying. Masakit ba ang sugat mo? Saan banda ang masakit? Sa sinabing iyon ni Ezekiel ay tuluyan na ngang napahagulhol ng iyak ang dalaga. Hindi naman malaman ni Ezekiel kung ano ang dahilan ng pag-iyak nito dahil hindi pa rin ito nagsasalita. Umiiyak lang ito, niyakap na lamang ng binata ang dalaga at pinunasan ang kanyang mga luha. Nang medyo maayos na ito ay kinausap na niya ito. Ayos ka na? Tumango lamang ang dalaga. Niyakap naman siya ulit ng binata. At sa pagkakataong iyon ay mahigpit na ito. God, akala ko napano ka na. Akala ko hindi na tayo magkikita. Pinakaba mo ako ng husto, alam mo ba yun? Akala ko rin hindi na tayo magkikita. Salamat at pinuntahan mo ko dito. Mag-iingat ka na kasi sa susunod, okay? Alalahanin mo naman ang mga maiiwan mo. Sorry. Mamamatay ako kapag nawala ka sa akin, Trixie. Hindi ko kakayanin. Sorry dahil hindi kita binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Huwag mo nang isipin yun. Wala naman talagang nangyari sa amin ni Mira. Walang-wala. Sinabi niya lang yun para gumawa ng eksena. Wala rin naman akong iba eh. Si Joey, pinsan ko yun. Hey, wag mo muna nating problemahin yan, alright? Ang importante, magpagaling ka para makauwi ka na. Wait, titingnan ko muna si Erla. No, wag kang tumayo dyan, okay? Nakausap ko na ang doktor kanina. Papunta na daw ang fiancé ni Erla. Safe naman din siya at ang baby. Thank God! Kung may masamang nangyari sa kaibigan ko, sisihin ko talaga ang sarili ko. No, don't say that. Ang importante ay parehas kayong safe. Magpahinga ka na muna dyan at tatawagan ko muna ang ate Trena mo. Ako na ang tatawag kay ate. Ikaw ang magpahinga at alam kong hindi ka pa nakakabawi sa tulog mo. Dito ka sa couch matulog. Ayos lang ako. Hindi ka maayos. Huwag ka na makulit dyan. Tingnan mo yung eye bags mo. Ilang kilo na ba yan, ha? O sige. Basta magpahinga ka rin, ha? Kapag may kailangan ka, gisingin mo ako agad. Yes po. Nakangiting sabi ni Trixie. Lumipat na si Ezekiel ng pwesto at natulog.
Tinawagan naman muna ng dalaga ang kanyang ate Trena upang ipaalam dito na maayos na siya. Isang araw lang sila sa hospital at umuwi na sila agad. Hindi naman nakasama si Ezekiel dahil may trabaho ito at nangako na lamang na bibisita sa kanila. Masaya naman sila pareho dahil nakapag-usap na sila at maayos na ang lahat. Ilang araw na ang nakalipas at tuluyan nang gumaling ang kanyang sugat. Mag-isa siyang bumalik sa hospital at ipapatanggal niya ang tahi ng kanyang noo. Papasok na siya ng elevator nang mapansin niya ang presensya ni Mira. Kaya imbis na sumakay ay umalis siya at hinabol niya ang dalaga. "Mira!" Paninigurado niya dito. Tumigil naman ang dalaga at dahan-dahang lumingon. Gulat si Trixie pagkakita sa mukha ng dalaga. Sunog ang kalahating parte ng mukha nito. Yumuko lang ito parang nahihiya. "Mira, anong nangyari sa mukha mo?" "Namumukhaan mo pala ako kahit ganito na ang itsura ko." Naiiyak na wika nito. Sa pag-aalala ni Trixie ay umupo sila sa may bakanting upuan. Kinuwento naman ni Mira kung paano nagkaganon ang mukha nito. Nalaman pala ng legal na asawa ng boyfriend niya na may kalaguyo ito. At dahil hindi basta-bastang babae ang asawa, ipinadakip niya si Mira at tinapunan ng asido ang kalahati ng kanyang mukha. Hindi pa nadala ay ginupit pa ang kanyang buhok at pinabugbog. Pagkarinig ni Trixie sa nangyari ay niyakap niya ang dalaga. Bilang babae ay alam niyang masakit iyon at matinding pagdurusa para sa kanya. Kahit naman may nagawang masama si Mira sa kanilang dalawa ni Ezekiel, ay hindi naman ibig sabihin na magiging masaya na siya sa pinagdadaanan ng dalaga. "Sorry Trixie, I was down. Simula pa lang mali na ang mga desisyon ko sa buhay. Alam mo namang palang may asawa ang lalaking yun. Bakit mo pa pinagpatuloy?" "Hindi ko rin alam. Siguro ay dahil walang-wala na talaga ako. Hindi ko na alam ang patutunguhan ng buhay ko, Trixie. Maski si Ezekiel ay dinamay ko pa." "Huwag mo nang alalahanin yun ha. Mapatawad ka na namin." "Paano niyo nagagawang patawarin ako agad? Gumawa pa ako ng istorya para lang masira kayong dalawa." "Oh, nasira lang kami saglit, pero nabuo ulit. Yun siguro talaga kapag genuine ang nararamdaman niyo para sa isa't isa. You both deserve to be happy. Look at me, lumaki sa broken family, kaya kinamumuhian ko ang lahat na may masasayang pamilya at relasyon. Kaya pinili kong maging kabit, kaya kaligayahan ko ang makasira ng pamilya. Karma na siguro to sa lahat ng nagawa ko sa mga pamilyang nasira ko. You deserve to be happy too, Mira. It's never too late to change. Pero bago mo baguhin ang sarili mo, patawarin mo muna ang mga taong nananakit sa iyo. Sa ganoong paraan ay gagaan ang pakiramdam mo. Yung bang wala ka nang dadalhing mabigat sa kaloob-looban mo." Dahil doon ay tuluyan nang napahagulhol ng iyak si Mira. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga at tinugon naman ito ni Trixie. Nagpaalam na siya dito at tumango lang si Mira. Pagkatapos ni Trixie sa kanyang doktor ay sakto namang kakarating lang ni Ezekiel at hinahanap siya. "Mabuti naman at naabutan kita. Sorry I'm late. May inasikaso pa kasi ako sa office bago ako pumunta dito." "It's okay Ezekiel. Priority ang mga trabaho natin." "Priority din kita, Trixie. Remember that." "Oo na po, mahal na prinsipe." Saad ng dalaga habang pinisil-pisil ang pisngi ni Ezekiel. Umalis na sila sa hospital
at nagtungo na pauwi. Inihinto ni Ezekiel ang kanyang kotse sa tapat ng gate nila Trixie. "Dito na ako, salamat sa paghatid." Akma naman sanang bababa si Ezekiel nang pigilan siya ni Trixie. "Saan ka pupunta? Huwag mo na akong pagbuksan, kaya ko ng sarili ko. At saka dumiretso ka na sa opisina mo. Alam kong marami kang gagawin." "Sigurado ka?" "Siguradong sigurado ako." "Sige na, salamat ulit." Bumaba si Trixie sa kotse ng binata at kumaway dito. Hinintay na niya munang makaalis ito saka siya pumasok sa loob. Kinagabihan, habang abala si Trixie sa paglilinis ng kanyang kwarto, ay biglang pumasok ang kanyang ate Trena. "Wow! Naglilinis! Bakit kaya?" Panunukso nito sa kapatid. "Bakit? Hindi ba pwedeng maglinis? Kailangan ba talagang may dahilan?" "Mukhang masaya ang puso natin ngayon ah. Bumabalik naman ba ulit ang nagpapasigla dyan?" "Ate, stop it. Parang naglilinis lang ang tao eh." Hindi pa rin natigil ang panunukso ni Trena sa kapatid. Maya-maya pa ay napansin nilang parang may kausap ang kanilang ina sa baba. Nagtinginan silang dalawa at saka sumilip. "OMG! OMG ay!" Kinikilig na sabi ni Trena. Napansin naman ni Ezekiel ang pagsilip ng dalawa at ngumiti siya dito. Ngiting labas ang dimple. Nagkatinginan naman sila ng dalaga. Naka-black shirt and pants with white shoes ang binata. Bumagay naman sa kanya ang suot dahil sa angking kaputian nito. May dala din siyang bouquet na mga rosas. 3 bouquet para sa kanilang 3. Inayos na muna ni Trixie ang sarili saka bumaba. "Oh, Ezekiel, what are you doing here?" Naupo muna silang lahat. Si Ezekiel naman ay halatang kinakabahan dahil kahit malamig sa loob ay pinagpapawisan ito. "Okay ka lang? Naiinitan ka ba?" tanong ni Trixie. "Hindi. No. Ayos lang. It's just, oh God, kinakabahan ako." Nagsitawanan naman sila dahil sa sinabi ng binata. "Tita, Trena, nandito ako ngayon para hingin ang basbas ninyo sa formal na panliligaw ko kay Trixie." Ngumiti lang ang dalawa habang si Trixie ay gulat na gulat. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Kinakabahan siya at kinikilig na parang naiihi. Sa isip niya'y siguro nga ay ganoon ang pag-ibig. "I'm so sorry. Kinakabahan talaga ako. It's my first time kong humarap sa family ng taong mahal ko." "Bakit siya ang napili mong ligawan?" Diretsahang tanong ng ina nito. "I didn't choose her, tita. My heart did. May effect kasi siya sa buhay ko. Naunang tingin niya pa lang sa mga mata ko ay nalaman kong siya na nga. Ilang beses ko pong sinubukang kalimutan siya at ibaling ang atensyon ko sa iba, pero I can't." Nakatatak na siya eh. Bawat anggulo ng mukha niya memorize ko na. "Lastly, mahal ko po ang anak niyo, tita. Kaya nandito po ako, not just to win her heart, but to win your trust." Tinulak-tulak naman ni Trena ang kapatid na nooy parang kamatis na sa pula ang kanyang mga pisngi. "Mahal mo ba talaga ang anak ko?" "Yes, tita. I do love her. I love her so much." "Sasaktan mo ba siya?" "Hindi ko naman po hawak ang pakiramdam niya. Pero susubukan ko pong iwasan ang mga bagay na makakapagpasakit sa kanya." One last question. Isang buntong hininga ang pinakawala ng ina nila Trixie. Biglang sumeryoso ang muka nito, bagay na ikinabahala ng binata. "Ano po yun, tita?" Matapang na tanong ni Ezekiel. "May nangyari na ba sa inyo ng anak ko?"
Lumaki ang mga mata ng tatlo. Nagkatinginan lamang sila habang ang ina nila'y seryoso pa rin ang mukha. Napasapo na lamang sa kanyang ulo si Trixie at pilit na itinatago ang mukha sa likod ni Trina. Palakas ng palakas ang pintig ng puso ng bawat isa. Parang mas gusto na lang ni Trixie at Ezekiel na lamunin na lang sila ng lupa sa mga sandaling iyon. Biglang tumahimik ang buong paligid. Walang nagsalita. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang ina. May nangyari na ba sa inyo ng anak ko? Ulit na tanong nito na hindi malaman ng binata kung ano ang isasagot. Ma, ano ba? Reklamo ni Trixie sa ina. You don't have to ask that thing, ma. Dagdag pa nito. Anong hindi ko dapat itanong? Kung may nangyari na ba sa inyo? Bakit? Wala ba? Wala bang nangyayaring pagsubok at pagdadalamhati sa inyong dalawa? Diretsahang sagot ng kanyang ina. Isang mahinang tawa ang inilabas ni Trina, habang si Trixie at Ezekiel naman ay tela ba na bunutan ng tinik. Napapikit ng mariin ang dalaga, habang ang binata ay nagbigay pa ng isang pilit na tawa. Yes tita, of course meron po. May nangyari na pong ganon. Nauutal nitong sagot. Bakit? Ano bang ibig ninyong sabihin sa sinabi ko? Nagtatakang tanong nito. Wala naman po tita. Gusto ko lang naman sanang sabihin na kung anuman ang mga pagsubok na darating sa buhay ninyo, kailangan ninyong pag-usapan kasi hindi niyo maaayos ang problema kung nagtatago kayo sa isa't isa. Ma naman, yung words of wisdom niyo ay parang ikakasal na si Trixie, natatawang wika ni Trina. Ay sana nga kasalan na lang kaagad kasi gustong gusto ko na magkaapo. Hoy, ikaw Trixie, huwag mo na uling isasagi sa isip mo ang mag-rent ng... Ma, stop it! Nagkakahiya, kinalimutan ko na po yun. Okay, good. Sige na, mag-uusap na kayo at maghahanda lang ako ng hapunan. Iho, dito na tayo mag-dinner para matikman mo naman ang sinigang ng magiging mother-in-law mo. Pabiro nitong sabi. Ma, bakit? Ayaw mo ba siya ang maging asawa mo sa future? Hindi na sumagot si Trixie. Ngumiti lang ito. Sinamahan naman ni Trina ang ina sa kusina upang tulungan sa paghahanda ng hapunan. Naiwan ang dalawa sa sala. Nagkatinginan pa sila saka nagtawanan. Kinakabahan ako doon na. Pero tita's right. Dapat talaga nating pag-uusapan kapag may problema. Anyway, I guess pumayag naman silang ligawan kita, no? I guess so. How about you? Payag ka bang ligawan kita? Tinatanong po pa talaga ako niyan? Matagal mo nang nakuha ang puso ko. Tumayo si Ezekiel sa kinauupuan at niyakap ang dalaga. Akma na sana niyang hahalikan ang dalaga nang magsalita ang ate Trina nito. Oy, wag dito, may single. Wag kayong magpainggit. Pumikit ka. Natatawang wika naman ni Trixie. Hindi na nagpapigil ang dalawa. Tuluyan ng inangkin ni Ezekiel ang mga labi ng dalaga. Halik na may pananabik sa isa't isa. Napatigil naman sila nang marinig nila ang paghikbi ni Trina. Continue. Naiiyak lang ako. Kasi I'm happy for you, Trixie. Nagtawanan naman ang tatlo na puno ng tawanan at kaswitan ang bahay. Kulang na lang ay may pumarada na mga langgam sa kanila. Maya-maya pa ay tinawag na sila upang mapagsaluhan nila ang hapunan. Masaya ang gabi ng lahat kasing saya ng kanilang mga puso. Ilang buwan pa ang nakalipas at naging masaya naman ang takbo ng relasyon ni Trixie at Ezekiel. Minsan ay nagpupunta sila sa kondo ng binata upang doon isagawa ang orasyon ng pagmamahalan
at pagkasabik sa isa't isa. Doon ay nasusulo nila ang oras nila. Sabado at baby gender reveal party na ni Erla. Nagsipunta sila lahat at kapway excited kung ano ang magiging kasarian ng magiging baby ni Erla at Nico. Pagdating nila doon ay marami ng tao. Nandoon ang lahat ng kaibigan ng dalawa at mga katrabaho at syempre ang kani-kanilang mga pamilya. Nakita naman agad ni Trixie ang kaibigan, kaya kahit malayo pa ay isa't isa'y nag-iiyakan na ang dalawa. BFF, naiiyak na sabi ni Erla. Gosh, masisira ang makeup ko nito. Ang tagal ko pa namang ikinabit ang fake eyelashes ko para dito. Pabirong wika ni Trixie. Ano ka ba? Alam mo naman ang main reason kung bakit naging best friend tayo. Pareho tayong iyakin. Hindi ko talaga mapigilang maiyak, Bes. Ilang months na lang magiging mami ka na. Tapos ganap na Mrs. Sanchez ka na after. Ikaw na din, Sunis. Naaamoy ko na rin na ikaw ang susunod, BFF. Sana nga, Bes. At sana si Ezekiel na nga ang para sa akin. Sabay tingin kay Ezekiel sa di kalayuan habang kausap si Nico. Maya-maya pa ay sinimula na ang party. May naghandog ng kanta at sayaw. May mga nagbigay din ng mensahe para sa dalawa at nagsuggest ng names para sa baby. Nang saktong mag-alas 8 ay nagsimula nang lumabas ang fireworks sa kalangitan. Kapag pink ang lumabas sa last 2 minutes ay babae. Kapag blue naman ay lalaki. Nagsisigawan na ang lahat. Niyakap naman ng mahigpit ni Ezekiel si Trixie at hinalikan sa noo. Isa-isang nagtalunan ang mga bisita. It's a girl! Sigaw naman ng MC. Naiiyak na ang lahat, lalong-lalo na ang soon-to-be parents na si Erla at Nico. Sa tuwa ay niyakap ng mahigpit ni Trixie si Ezekiel. Hey, stop crying my love. Masaya lang ako para kay Erla. Dream gender ko din kasi yan para sa magiging baby ko in the near future. Magiging baby natin. Nakangiting wika nito. Love, paano kung may isa pala sa atin ang baog? Paano kung ako yun? Iiwan mo na ba ako? Of course not. Kung hindi man yun ibigay ng Panginoon sa atin, it's fine. Masaya pa rin naman ako kasi I have you and the fact that I will be living my life with you. Sobrang saya ko na nun. If ever din na hindi tayo mabigyan ng baby, ikaw na lang ang forever baby ko. Muling hinalikan ng binata ang mga labi ni Trixie at niyakap pa ulit ng mahigpit. Sumabay naman sila sa kasiyahan ng lahat. Natapos ang gabing iyon, hinatid na ni Ezekiel si Trixie sa kanila at dumiretso na rin ito sa pag-uwi. Kinabukasan, nagising si Trixie sa masangsang na amoy na nanggagaling sa kanilang kusina. Antok pa man ay naiirita siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Doon ay nadatna niya ang kanyang ina na nagluluto ng ulam. Good morning, Ma. Good morning, anak. Ang aga mo naman atang bumangon eh. Alas 9 pa naman ang pasok mo sa trabaho. Kaya nga ma nagising ako sa masangsang na amoy na galing dito. Masangsang? Wala naman akong naaamoy anak. Parang galing yan sa niluluto mo ma Ano ba kasi yan? Ano? Adobong manok lang naman ito anak, paborito mo. Inaamoy pa ni Trixie nang paulit-ulit ang nilulutong ulam ng kanyang ina upang makasiguro. Pero masangsang talaga ito para sa kanya. Baka may nilagay ka dyan, ma. Wala anak, ito yung palagi mong nire-request sa akin, di ba? Ganon pa rin naman ang mga hinahalo ko dito.
Ano ba ang nangyayari sa iyo? Maya-maya pa ay nagmamadaling pumasok si Trixie sa banyo dahil nasusuka ito kakaamoy sa ulam. Sinundan naman ito agad ng kanyang ina. Binigyan siya nito ng tubig at pinaupo sa sala. Anak, masama ba ang pakiramdam mo? Hindi naman po, ma. Maayos pa naman po ako kahapon eh. Bumaliktad lang siguro ang sikmura ko dahil nababahuan ako sa niluluto mo. Magluluto na lang po ako ng sunny side up egg after you, ma. Magkukulong na muna po ako sa kwarto saglit kasi parang nahihilo na ako sa amoy. Sige anak. Umakyat naman agad si Trixie sa kanyang silid. Maya-maya pa ay lumabas na si Trina sa kwarto at papasok na ito sa kanyang trabaho. Anak? Ma? Bakit po? Amuyin mo nga itong niluto kong adobong manok. Sabihin mo sa akin kapag hindi maganda ang amoy ha. Inamoy naman agad ni Trina ang ulam. Hindi naman ma, mabango nga eh dahil sa sibuyas at bawang. Ganun ba? Bakit ma? May problema po ba kayo sa pang-amoy ngayon? Sinisipon po ba kayo? Hindi, yung kapatid mo kasi ang aga gumising. Tinatanong niya kung ano daw ang niluluto ko at hindi daw niya gusto ang amoy, masangsang daw. Masangsang? Di ba paborito niya yan? Oo nga anak nagtataka nga ako Wala naman akong nilagay na iba dito. Baka sinisipon lang ma, or baka buntis, natatawang wika nito. Alis na po ako ma. At baka mapagalitan pa ako ng boyfriend ni Trixie Mia. Dagdag pa nito. Sige anak, mag-iingat ka. Napaisip naman ang ina sa sinabi ni Trina. Ngunit winalang bahala niya na lamang iyon at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Nagising ulit si Trixie dahil sa tunog ng kanyang alarm clock. Dahan-dahan niyang ibinuka ang mga mata. Tinatamad siyang bumangon. Sakto naman ang oras ng tulog niya pero hindi niya maintindihan kung bakit parang pagod-pagod na siya ng umagang iyon kahit wala naman siyang ginagawa. Pilit niya pa rin kinokondisyon ang sarili at tuluyang bumangon ng higaan at naligo. Nagluto na rin siya ng itlog at pumasok na sa trabaho. Ma, aalis na po ako. Sige anak. Ay teka, bakit ma? Kung may maramdaman kang kakaiba, huwag mong iinom ng gamot ha. Ang mabuti pa, magpa-check up ka na muna. Wala naman po akong ibang nararamdaman ma. Kapag meron lang anak, nakangiting wika nito. Kahit nawiwerduhan sa naging asal ng ina ay tumango na lamang ang dalaga. Hinatid pa siya ng ina hanggang gate. Muli niya itong nilingon at nakangiti pa rin ito. Ma, you're creeping me out. Wala lang anak, mag-iingat ka ha. Tell Ezekiel kung ano man ang maramdaman mong kakaiba sa katawan mo, okay? Yes ma, don't worry. Bye. Sumakay na si Trixie sa kanyang kotse at nagmaniho na patungo sa kanyang opisina. Pagdating niya ay hindi pa man siya tuluyang nakakapasok sa opisina ay kumunot na ang noo ng dalaga. Sino ang naglagay ng vase dito? Tanong niya sa lahat. Ma'am, matagal na po yan dyan ma'am. Kayo pa nga po ang nag-utos sa akin na ilagay yan dyan. Sabi naman ng isa sa mga kasamahan nila doon. I want this thing out now. Yes ma'am. At lahat ng mga flowers sa office ko, pakitanggal lahat. Dalhin niyo na sa inyo or itapon niyo. Kasali po ba itong binigay ni Sir Ezekiel na flowers, ma'am? Pati yan, naalibadbaran ako. Pagpasok niya ng kanyang office, ay kaagad niyang pinalitan ng light colors ang nasa loob. Nang nasatisfy siya, ay saka siya nakaramdam ng antok at nakatulog nga siya sa sofa. Ilang araw na ding naging mainitin ang ulo ni Trixie.
Mangyari pa'y kahit walang dahilan ay nagagalit na lang ito bigla. May mga weird taste na rin siya sa mga pagkain. At ang dating mga gusto niyang kainin ay naduduwal na siya kahit banggitin lamang ang mga iyon. Hindi na niya naintindihan ang sarili. Sumagi naman sa isip niya ang sinabi ng ina na sabihin kay Ezekiel kapag may hindi siya magandang naramdaman sa kanyang katawan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang binata. Sinagot naman ito agad ng binata. "Hello, love?" Wika nito sa kabilang linya. "Love, busy ka ba dyan ngayon?" Medyo love. Pero pwede ko naman itong ipagpaliban muna kung importante ang pakay mo. Wala naman akong schedule meeting ngayon. Nagre-review lang ako ng papers. Why? Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko eh. What do you mean? Are you sick? No, nag-check pa nga ako ng temperature ko. And normal naman. Akala ko kasi mawawala na to within 2 days. Pero 1 week mahigit na to, love eh. Ang weird nga. Yung mga tao dito sa opisina natatakot na kapag dumating ako sa opisina kasi nagagalit daw ako agad. Baka naman stress ka lang dyan. Huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo, okay? Pupuntahan na lang kita dyan. Tatapusin ko lang muna itong 1 slide, ha? What do you want me to buy? Do you need anything? Or do you want to eat anything? Wala naman, love. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Alright, just stay still, okay? I'll be right there in a while. Humiga ka muna dyan at magpahinga. Pinatay na muna ni Trixie ang tawag. Tinanggal niya ang coat na suot at binagsak ang katawan sa sofa. Naramdaman naman niyang naduduwal siya, kaya nagtungo na muna siyang banyo at uminom ng tubig pagkatapos. Bigla naman siyang nahilo, kaya napahawak siya ng bahagya sa kanyang desk. Maya-maya pa ay sumakit ang kanyang ulo at biglang nagdilim ang kanyang paligid. Bumagsak siya sa sahig ng kanyang opisina habang hawak-hawak ang basong pinag-inuman niya. Pagkatapos ng isang slide ng pag-review ni Ezekiel sa papers, ay dali-dali niyang in-off ang kanyang laptop. Nagmamadali siyang lumabas at tinungo ang kanyang kotse. Binilhan niya muna ng pagkain ang dalaga bago tuluyang nagtungo sa opisina nito. Pagdating niya ay kaagad siyang sinalubong ng ngiti ng mga taong naroroon. Dumaretso na siya sa opisina ng dalaga. Pagbukas niya ng pinto ay kaagad na nakita ni Ezekiel ang nakahandusay na si Trixie. Nabitiwan niya agad ang dalang pagkain at kinarga ang dalaga palabas. Nagtaka naman ang lahat dahil wala silang alam sa nangyari. Pinaandar agad ni Ezekiel ang kotse at nagtungo sa pinakamalapit na hospital. Pagdating nila doon ay inasikaso naman agad ng staff si Trixie. Kinakabahan si Ezekiel. Sinisisi niya ang sarili kung bakit pa niya tinapos ang pag-check ng papers. Gayong alam naman niya na masama ang pakiramdam ng girlfriend. Tinawagan niya na sana si Trina, ngunit naiwan niya pala ang kanyang cellphone sa opisina ni Trixie. Nakaupo lang siya, di makapali habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Maya-maya pa ay lumabas na ito nang may ngiti sa mga labi. Doc, how's my girlfriend? Oh, she's fine. Nahimatay lang siya dahil buntis siya. Right now, natutulog pa, pero maayos naman siya. Wait, buntis siya? Yes, she's 3 weeks pregnant. Hindi mo ba alam? No, I have no idea. But sinabi niya weird daw ang past days niya. Well, congratulations! You mean magiging daddy na ako, Doc? Yes, magiging daddy ka na. Napatalon sa tuwa si Ezekiel. Niyakap niya din ang doktor at nagsisigaw.
Pinagtitingnan na siya ng ibang nurses at patients, pero wala siyang pakialam dahil masaya lang siya sa mga sandaling iyon. Kaagad siyang nagtungo sa silid ni Trixie. Sakto namang may malay na ang dalaga, kaya niyakap niya ito agad at hinagkan siya sa labi. Hinagkan din ng binata ang tiyan ni Trixie. "Love, why am I here?" Nagtatakang tanong ni Trixie. "Nahimatay ka, love, kaya sinugod agad kita dito." "Nahimatay ba ako? I feel weird kasi tas biglang nandilim ang paligid ko." "Love, gaano mo gusto magka-baby?" "Bakit mo naman natanong yan?" "I'm just asking." "Sobrang gusto. Sa kagustuhan ko nga naisipan ko nang mag-rent ng guy noon for one night para buntisan lang ako. Pero ngayon, sa tuwing naalala ko yun, ay nanindiri ako sa isip ko." Natatawang saad ni Trixie. "Love, you're pregnant." Tumawa lang ng bahagya ang dalaga. Nagbiro pa ito sa binata. Matagal nag-sink in sa utak ni Trixie ang sinabi nito. Nang tuluyan niya nang maintindihan, ay lumaki ang dalawang mata niya. "Am I pregnant?" "Yes, love." Naiyak si Trixie sa tuwa. Niyakap naman kagad niya ang binata at pinaliguan ng halik. "God, I didn't expect this to happen." Binigay niya ang matagal ko nang hinihiling. Mangingiyak nitong sabi. "Hindi ka na muna magwo-work ha? Or better si Trina na lang ang papalitin natin sa pwesto mo, okay? Hindi na ako papayag na ma-stress at mapagod ka pa sa work, especially now na dinadala mo na ang anak natin." "Pero Ezekiel..." "No peros, love. Mas mabuti nang nasa bahay ka na lang at nandoon si tita." Paglabas nila sa hospital ay dumaritso na sila sa bahay nila Trixie. Nagpasya naman ang dalawa na hindi na muna ipapaalam sa mga kaibigan at kakilala na buntis na ang dalaga. Saka na nila ito ipapaalam kasabay ng birthday party ni Ezekiel. Halos araw-araw nang nagpunta si Ezekiel sa bahay ng dalaga. Pinababayaan na lamang ito ng ina ng dalaga dahil masaya naman ang kanyang anak. Bumaba si Ezekiel at nagpaalam na aalis na ito at may trabaho pa ito kinabukasan. "Tita, I have to go na po at may presentation pa po ako bukas." "Sige iho, hatid na lang kita papuntang gate. Nakatulog na ba si Trixie?" "Yes tita, pinatulog ko na po muna siya bago ako umalis." "Parang bumalik ng pagkabata ang anak ko nagiging clingy." "Oo nga po pero okay lang naman po yun, as long as masaya po siya. Ganyan talaga kaming mga babae kapag may nabubuhay na sa loob ng tiyan namin." Lumaki ang mata ng binata, nilingon niya ito saka nagsalita. "Po?" "Matagal ko nang alam, hindi niyo pa nalalaman ay alam ko na. Babae ako at alam kong ano ang nag-iba kay Trixie." Kinuwento ni Ezekiel ang lahat at sinabi niya rin ang plano nila ng dalaga. Tumango naman ang ina nito at sinabing sumang-ayon siya sa plano. Natapos na ang kanilang usapan at nagpaalam na ng tuluyan si Ezekiel dito. Kinabukasan ay dahil sinabi na ni Trixie sa kanyang ate Trina na siya na ang papalit sa pwesto nito, ay sabay silang pumasok sa opisina. Hindi man alam ni Trina ang dahilan kung bakit naging biglaan ang lahat, pero alam niyang may sapat at malalim na rason ang kapatid para tuluyang iwan ang kanilang trabaho. "Everyone, alam niyo naman siguro kung sino ang kasama ko, right? She is Trina Faye Santiago at siya ang papalit sa posisyon ko dito sa kumpanya." "Ma'am Trixie, bakit po kayo aalis, ma'am?" "Ang rason ko ay malalaman niyo Sunis. Well, after all, she's my ate and masasabi ko na mas maayos siyang magtrabaho kaysa akin."
Ano ba yan, Ma'am Trixie? Una, si Erla ang umalis kasi manganganak. Ngayon, ikaw naman. Bibisita naman ako sa inyo dito eh. And I'm sure malilibang kayo. And by the way, kaarawan ni Ezekiel in 2 days from now. Kaya magiging masaya kaming dalawa kung makapunta kayong lahat. Inumpisahan na ni Trina ang kanyang unang araw sa bagong trabaho. Nagpaalam na rin si Trixie sa lahat at uuwi na muna siya. Nasa bahay lang lagi ang dalaga. Naiinip siya at namimiss ang pagtatrabaho. Ngunit wala siyang magagawa dahil hindi lang ang sarili niyang kagustuhan ang iisipin niya ngayon. Dahil sa kadesisyon na tatahakin niya, nakasalalay na ito sa 2 tao. Araw na ng kaarawan ni Ezekiel. Sinundo ng binata si Trina, ang ina nila at ang girlfriend na si Trixie. Pagdating nila sa bahay ay kaagad silang sinalubong ng mami at daddy ni Ezekiel. "Oh, you must be Trixie. Good evening, tita. It's nice to finally meet you, Iha. Come." Marami ng tao sa loob. Masaya naman silang dalawa na walang pumalya sa kanilang mga malalapit na kaibigan. Lahat ay nandoon. Binati nila isa-isa ang birthday celebrant na si Ezekiel. Maya-maya pa ay kinuha na ng binata ang microphone at nagbigay ng kanyang unang mensahe ng pasasalamat para sa mga kaibigan at malalapit na kapamilyang dumalo sa gabing iyon. Sinimulan na nila ang party. Lahat ay masaya. Kinakabahan naman si Trixie sa mangyayaring big announcement nila mamaya. Ngunit kinocomfort naman siya agad ng binata. Kaya medyo nawawala ang kaba nito. 2 oras ang lumipas pagkatapos simulan ang kasiyahan ay nagtungo na si Ezekiel sa gitna habang hawak-hawak ang kamay ng dalaga. "Eyes here, ladies and gentlemen. I know all of you here ay kilala na ako, even sa mga friends na Trixie. To be honest, ayaw ko naman talagang i-celebrate ang birthday ko ng ganito. Gusto ko lang simple pero kumplito. First time in history na nag-held ako ng ganito kalaking party. Kaya nga siguro noong sinabi ko kina mom and dad na I want a party for my 27th, ay napauwi agad sila ng Pilipinas. Ngayon, hindi ko na ito ginawa just because gusto ko lang. Ginawa ko to dahil ngayon namin gaganapin ng fiancé ko ang big announcement." Napatingin naman si Trixie sa binata. Tama ba ang naririnig niya? Fiancé? Love? Wait, I am not your... Hindi na nakatapos magsalita si Trixie dahil biglang lumuhod si Ezekiel sa harapan niya. Kinuha nito ang singsing mula sa kanyang bulsa at nagsalita. "Miss Trixie Mia Santiago, sa harap ng mga kaibigan at pamilya natin, magiging saksi sila sa kaganapan ngayong gabing ito. Formal kong hinihingi ang iyong matamis na oo para sa tanong na, will you marry me?" Hindi na nakapagsalita ang dalaga. Naiyak na ito ng husto. Tumango na lamang siya ng 10 beses, patunay na gustong-gusto niyang makasal sa lalaking nasa harapan niya. Niyakap ni Ezekiel ang dalaga at sa harap ng mga tao ay hinagkan niya ito. Nagpalakpakan naman ang lahat na nangdoon. Silang lahat ay masaya para sa newly engaged couple. "Oops, there's more," pahabol na sabi ni Ezekiel. "Ako at ang fiancé kong si Trixie ay magiging soon-to-be parents na din. Trixie is 4 weeks pregnant na," nakangiti nitong sabi. Ang mga kaibigan ng dalawa pati si Trina ay lumapit na sa harap at nagyakapan silang lahat. Ang iba na may umiiyak dahil sa tuwa. Pagkatapos ng announcement na iyon ay lumapit sila sa kani-kanilang mga magulang na nooy pinag-uusapan at pinagpaplanuhan na ang magiging kasal ng dalawa. Ang kanilang kasal ay nakatakda sa susunod na 2 buwan. Sumang-ayon naman ang dalawa.
Natapos ang gabi ay hinatid na ng binata ang pamilya ni Trixie. Pagpasok nila sa bahay ay sabay-sabay silang napaupo sa sofa at nagkatinginan. Maya-maya pa ay hindi na mapigilan ni Trina ang maiyak sa tuwa. Kanina ka pa iyak ng iyak? Bakit ikaw ba ang buntis? Ikaw ba ang tinanong ng "Will you marry me?" Pabirong wika ng kanilang ina. Mama naman masaya lang ako for bunso. Magiging mami ka na ba talaga? Is this for real? Totoong-totoo na to, ate. Gosh, parang dati lang ay sinabi ko pa sa'yo na baka tatanda kang dalaga. Pero look at you now. Magiging wife at mami na real quick. Parang ako yata ang natamaan sa sinabi ko Parang ako ang magiging matandang dalaga. Ate, sabi mo nga ba? Darating din yan. You just have to wait. Group hug nga, nakakainis naman Ilang buwan na ang lumipas at dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang kasalang Trixie at Ezekiel. Maganda ang suot ni Trixie na gown. Make-up na lang ang kulang at handa na siyang lumakad ng mabagal papuntang altar. Maya-maya pa ay dumating ang kaibigang si Erla habang karga-karga ang baby nila ni Nico. BFF, I know this would happen. Naaamoy ko talaga. Oh, God you came, bes. Hindi na talaga kita kikibuin kapag nawala ka ngayon. Of course not. Hindi ko ito papalampasin, no? Ito kaya ang matagal ko ng dream para sa iyo. Congratulations, BFF. Thank you, best. Nakahanda na ang lahat. May kumakanta na't nagsimula ng maglakad ang pinakauna hanggang sa bride. Nang matapos ng maglakad ang lahat, ay dahan-dahan nang iginalaw ni Trixie ang kanyang mga paa. Kasabay ng musika ay ang mga alaalang nagpatibay pa sa relasyon nila ni Ezekiel. Mga alaalang nanumbalik simula noong nakatutuwang unang pagkikita nila sa bar hanggang napunta na sila ngayon pareho sa simbahan. Magsusumpaan sa harap ng mga kakilala at sa harap ng Panginoon. Habang naglalakad ay napatingin siya sa magiging asawa na si Ezekiel. Umiiyak ito habang nakangiting pinagmamasdan siyang nakasuot ng trahe di Buddha. Nagmano si Ezekiel sa ina ni Trixie at ganoon din naman siya sa parents ng lalaki. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Naghiyawan ang lahat at nagpalakpakan. Dahan-dahang kinuha ni Ezekiel ang nakatakip sa mukha ni Trixie at hinalikan nito ng mariin. I love you so much, Mrs. Reyes. I love you more, Mr. Reyes. Ngayon ay isa na silang ganap na mag-asawa. Bumukod na rin sila ng tirahan. Mahirap man para kay Trixie na iwan ang ina at si Trina. Pero iyon ang nararapat na gawin dahil malapit na silang maging isang pamilya. Makalipas ang ilan pang buwan ay ipinanganak ni Trixie ang isang healthy baby girl na pinangalanan nitong Ethela May Reyes. Ngayon, isang full-time mommy na lamang si Trixie. Minsan ay bumisita sila sa kanila at minsan din ay pumapasyal sa kani-kanilang mga magulang sa bahay nila upang makita ang kanilang nag-iisang apo. Lahat ng kahilingan niya ay ibinigay na sa kanya. Kung anuman ang naging nakaraan nila ay pinili na lamang nilang ibaon sa limot at manatiling maging masaya para sa kanilang pamilya. The end. OMG, what a beautiful love story. I hope you enjoyed it. Maraming salamat po for listening. Until next time mga kakulay, see ya!